Ngayong araw, isang napakalaking balita ang yayanig sa buong bansa, lalo na sa ating mga senior citizens. Hindi ito simpleng update, hindi ito pangkaraniwang ayuda, kundi isang historic release na magpapabago sa buhay ng milyon-milyong Pilipino, edad 60 pataas dahil sa wakas, ipinamimigay na ang 12,000 universal pension kasama pa ang SSS. Guess is one-time payment na matagal nang hinihintay ng lahat matapos ang taon-taong paghihintay, reklamo at pangakong napako. Ngayon pera na mismo ang dumadating sa mga kamay ng ating mga lolo't lola. Ito ang araw ng hustisya para sa lahat ng seniors na ilang dekada nang nagtrabaho, nagtiis at naglingkod sa bansa. Wala nang baka, wala nang hintay-hintay. Ang pera ay inilalabas na at bawat senior na may ID ay makatatanggap ng 12,000 cash assistance direkta mula sa programa ng gobyerno. Kaya kung ikaw ay senior citizen o may magulang at kamag-anak na kabilang dito, ito ang video na hindi mo dapat palampasin dahil bawat segundo ay puno ng impormasyong makatutulong sa inyo. Ngayon alamin natin ang buong detalye kung paano ito makukuha, sino ang sakop, at gaano katagal bago mo ito matanggap. Dahil mga kababayan, hindi na ito balitang parating. Ito ay biyayang dumarating ngayon mismo sa panahong mahirap na ang buhay. At tila kada linggo ay may bagong pagtaas ng presyo sa mga bilihin, gasolina at gamot. Napakahalaga ng ganitong balita, lalo na sa ating mga matatanda na araw-araw ay lumalaban sa hamon ng panahon. Ito ang sagot sa matagal nilang hinaing. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang lahat kung paano makukuha ang 12,000. Universal Pension, sino ang kwalipikado, saan kukunin at kailan marerelease ang SS, at GSS one-time payment. Lahat ng sagot na hinahanap ninyo ay narito, kaya siguraduhing panoorin hanggang dulo. Ngayon pag-usapan natin kung saan ito nagsimula sa loob ng maraming taon. Isa sa mga pinakamalaking problema ng mga senior citizens sa bansa ay ang kakulangan ng maaasahang pensyon. Marami ang umaasa sa kanilang anak o apo, may ilan na patuloy pa ring nagtatrabaho, kahit dapat ay nagpapahinga na. Ngunit ngayong taon, isang malaking pagbabago ang naganap. Ito ang dapat mong malaman ngayon. May malaki at posibleng magulong ipagbabagong dumarating sa pensyon ng maraming senior citizens. Sa 10,005 piso ang balitang update, may dagdag para sa ilan at posibleng bawas o reassessment para sa iba. Huwag magpahuli, importante ang impormasyong ito dahil bawat piso ng pensyon ay mahalaga sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga lolo at lola. Sa video na ito, tatalakayin natin ng malinaw-malinaw na madaling maintindihan kung sino ang posibleng makinabang, sino ang maaaring maapektuhan at ano ang eksaktong dapat gawin upang hindi mawalan o mabawasan ng benepisyo. Maraming tanong ang umiikot sa komunidad. Tunay ba ang 10,000? 500 piso, sino ang makakatanggap? Bakit may pagbabawas para sa ilang tao? Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang layunin ng anumang pagbabago sa social pensyon ay upang tiyakin na ang tulong ng gobyerno ay napupunta sa mga pinakakailangan. Ibig sabihin, mayroong reassessment na isasagawa para alisin ang duplicate beneficiaries o iyong mga nakatatanggap na ng ibang malalaking supply ng pensyon mula sa mga ahensyang tulad ng ASOGOSIS. Hindi ito simpleng tanggalan. May proseso, may validation, and may abagkikinaon para sa apela. Kung may pagkukulang sa datos para sa maraming senior na hindi tumatanggap ng ibang pensyon at umaasa lamang sa social pensyon para sa gamot, pagkain at maliit na gastusin, ang pagtaas sa 10,000, 500 piso ay malaking paginhawa. Ang halaga na ito, kapag naipamahagi ng tama, ay makakatulong para mabili ang mga pangunahing gamot, makabili ng pagkain, para sa isang buwan o pambayad sa kuryente at tubig. Ngunit mahalaga ring maunawaan na ang implementasyon ay hindi automatiko. Kailangan ng updated na registrasyon at tamang dokumentasyon. Ito ang dahilan kung bakit inuudyok ang bawat senior at ang kanilang pamilya na i-verify ang status sa DSWD o sa barangay kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pension mula sa SSGSS o iba pang ahensya. Maaring ikaw ay isa sa mga susuriin. Ang reassessment ay kadalasang ginagawa upang maiwasan ang overlap. Halimbawa, may mga kaso noon na parehong tumatanggap ng SSS pension at social pension na hindi na ayon sa patakaran.
Hindi ibig sabihin nito na otomatikong tatanggalin ang karapatan, ngunit posibleng kailangan mong magbigay ng karagdagang dokumento upang patunayan ang kabawasan ng kita o iba pang mga pangangailangan na nag-justify ng social pension. Iyon ang dahilan kung bakit napaka-importante ng accurate at kumpletong papeles. Ano itong mga dokumentong dapat ihanda? Siguraduhin mayroon kang birth certificate o anumang dokumentong nagpapatunay ng edad, valid IDs, o government-issued ID barangay certificate na nagsasaad ng katayuan ng kabahayan at katotohanan na walang ibang sumusuporta, affidavit of non-receipt of pensyon mula sa ibang ahensya kung kinakailangan, at iba pang papeles na maaaring hingin tulad ng medical certificate kung may kapansanan o malubhang sakit, kung may tumatanggap na sumusuporta sa iyo. Maaaring kailanganin ding magpakita ng dokumento na nagpapatunay kung gaano kalaki ang natatanggap na suporta, ang pagkakaroon ng kumpletong dokumento bago pa man magsimula. Ang validation ay magpapabilis ng proseso at babawasan ang posibilidad ng pagkakansela dahil sa kulang na impormasyon. Maraming local government units ang nag-oorganisa ng house-to-house validation at updated registers. Kaya huwag magulat kung may sasagupa sa inyo ang mga social workers. Ito ay normal, bahagi ng proseso, makipagtulungan at ibigay ang tamang impormasyon kung may mga kaanak na makakatulong sa pagdadala ng mga dokumento o sa pagpunta sa barangay o di sa body office humingi ng tulong o kinikailang daw mag-isa sa pagproseso ng mga ito. Para sa maraming senior, mahirap lumakad o pumila, kaya maraming LGU ang naglalaan ng assistant services or nag-oorganisa ng schedule ng mga payouts at validation sa mas accessible na lugar. Ano naman ang dapat gawin? Kung naalis ka sa listahan o nabawasan ang pensyon, wag mawalan ng pag-asa. May mga opisyal na proseso para mag-apela o mag-file ng reconsideration agad na. Itanong sa inyong barangay o DSWD, field office kung bakit ka naalis. At anong ebidensya ang kailangan para maibalik ang benepisyo. Kadalasan, may time window para maghain ng apela at magpakita ng karagdagang papeles o affidavit maging maagap at sundin ang mga tagubili ng opisyal. Isang praktikal na hakbang ay ang pagkopya ng lahat ng dokumento at pagkuha ng resibo o acknowledgement kapag nagsumite ng appeal upang maipatunay sa inyong pagsampa ng kaso habang nag-aantay ng final na desisyon. Mainam na magplano ng panandali ang budget, ang pensyon, lalo na kapag nagbago ang halaga, ay kailangang i-budget ng maayos. Pangalagaan muna ang pangangailangan sa gamot at kalusugan pagkatapos pagkain, at kung may natira ay maaaring ilaan sa munting emergency fund. Huwag mag-atubiling humingi ng payo mula sa pamilya o lokal na social worker kung paano mag-budget. Maraming LGU ang nagbibigay ng simpleng financial literacy orientation para sa seniors na makakatulong sa tamang paghawak ng pera. May mga tanong din tungkol sa political misuse o corruption. May takot ang ilan na ang mga bagong programa ay maaaring magamit para sa kapakanan. Nang iilan, ito ay natural na pag-aalala. Ang sagot dito ay magbantay at alamin kung saan nanggagaling ang impormasyon. Ang opisyal na anunsyo ng anumang change sa social pension ay dapat manggaling sa DSWD, Department of Budget and Management, o sa inyong lokal na pamahalaan. Iwasan ang mga chismis at palaging hilingin ang opisyal na dokumento o anunsyo kung may anomalya na napapansin tulad ng hindi klarong listahan o payout na hindi sumusunod sa listahan. Itala ang detalye at i-report agad sa video sa opisina ng inyong kongresista. Para sa mga pamilya ng senior citizens, may malaking responsibilidad rin kayo. Tulungan ang inyong mga magulang o kamag-anak sa pag-aayos ng mga papeles, pag-alalay, sa pagpunta sa barangay o DSW at pag-aasikaso ng mga appointment. Minsan dahil sa kawalan ng access sa internet, hindi nakikita ng seniors ang mga public announcements. Kaya mahalagang ibahagi sa kanila ang impormasyon. Huwag kalimutan na isama ang seniors sa pagdedesisyon sa paggamit ng kanilang pensyon. Ang kanilang dignidad at karapatan na magpasya ay dapat respetuhin. Kung ikaw naman ay isang senior na may kapansanan o may malubhang sakit, maaaring mayroon kang karagdagang konsiderasyon. I-report ito sa DSWD at magpakita ng medical certificate o anumang dokumento na magpapatunay ng kondisyon. Ang mga may espesyal na pangangailangan
ay madalas nabibigyan ng priority para sa tulong lalo na kung walang ibang mapagkukunan ng kita gayunpaman. Laging sundin ang opisyal na proseso upang maiwasan ang pagkaantala o pagkaka-exclude sa listahan. Marami ring programang pantulong mula sa lokal na pamahalaan na maaaring hindi kasing laki ng national pension, ngunit makakatulong sa araw-araw na gastos, halimbawa